Kayo kung lahat ay tumayo para sa kanila. O Diyos sa mga kapila, banal at mapapagaling sa lahat. Narito po ang iyong mga lingkod sa iyong harapan. Dala ang dinamay at ubas na sumisiguro sa kagawa ng tulo ng aming Panginoon sa Kristo. Na siya nagpakahirap sa mundo ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa amin ay masagip sa aming mga pagkakasala at magkaroon kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Panginoon, dinadalangin po namin at sinasabo sa iyo na bago naman tanggapin ang bawat isa sa amin, ang mga bagay nito ay pagkaroon mo ang aming mga pagkakasala. Pati po namin nahayag sa iyong harapan na kung paano kami ay makakagawa ng pagkakasala sa araw-araw maging kuman po ay sa isip sa salita at sa gawa. Nawa ay maging karapat-dapat po kami sa pagtanggap ng bagay. Dinadalangin po namin, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagkain Panginoon namin ito. Nawa ay patuloy na lumakas at maging matatag ang aming pananampalataya na hindi kami malapit sa tukso at malabanan po namin ang paggawa ng kasalanan, Panginoon. Ang lahat po ng mga bagay nito ay aming dinadalangin sa aming pangalan ng Jesus. At para po sa ating banal na pag-aambagan, ulit babasahin sa unang Korinto, chapter 16, verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng mga inimigos ko sa Iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang ibiniginhawa upang huwag na gumawa ng mga ambagan sa pagpariyento. Tawidin po natin ang outer blessings. When upon rocks below you are tempestuous. Ready? When upon rocks below you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po ay bukod at tuloy mo na lang. O Diyos Ama, dakila po mga kapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa oras at araw ito na ginamit mo ang aming pisikal ng pangangatawan upang magampanan ang aming gawain, Panginoon, lalong higit ang sentro ng aming gawain, pagkalahan ng pagkamatay po rin pagkabuhay ng aming Panginoon at gano'n din sa ambagan para sa mga banal. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo magbigyan ng lakas ng pangangatawan, kataluluhan at kaalaman upang magamit po namin sa pang-araw-araw po namin mga trabaho sa mga kapatiran namin na may mga negosyo upang sa ganun, Panginoon, ay magampanan namin ng lubos ang bagay na ito na siyang makakatulong sa pagpapalago ng iyong iglesia, makakatulong sa mga mangangaral upang mas mapalago ang iyong salita. At hinihiling din po namin, Panginoon, na nawa ito ay magamit sa ilan namin mga kapatiran na may mga pangailangan pinasyal, Panginoon, upang patuloy kami pagbubuti ng pag-ibig mo at pag-asa sa araw-araw. Hinihiling po namin na ingatan mo kami sa mga hapon ito at sa araw-araw na dumadaan sa aming mga tulong. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at nagpapasalamat sa aming pangalan ng Jesus. Amen.
Magandang po. Nagtatanong po kayo. Pag-iriwanan po. Okay, natatakot na. Baka hindi po ninyo lang yung yan yung aking tinuturo. Pero naniwa po ay nagkaroon kayo ng kaunting kakalaman tungkol sa bagay niyo. So, kung wala na po tayong katanungan, siya yung sa ano lang, sa last day, sa old days, sa namatay na si Cristo. noong last day o yung tinuro. So, ang ating pong Panginoon sa Kristo ay posible pong physically namamatay from the beginning. Okay? Pero yung pong talata, ang sinasabi ko dun sa talata ay he was slain from the foundation of the world. At yun po ay maliwanag na tinuturo ka nakita sa talata. Balik po natin yung slide. At gusto ko lang ipakita ito. So ito po ay galing po sa King James Version Interlinear. So mapapansin po ninyo, kahit hindi po kayo marunong ng Greek, pansinin po yung literal translation po sa ilalim. Yun po yung equivalent na, ito po yung mga equivalent doon sa taas. So mapapansin po natin dito, yung tanong po niya, the book of the Lamb is slain from the foundation of the world. So yung salitang from the foundation of the world, immediately follow after is slain. Pero ibang translation po, tinatawag na doctrinal translation, inililipat po nila itong Apo Kataboles dito po after the book of life. Hebrew yan, bro. Ito po ay Revelation chapter 13 verse 8. Okay? So yung sila-translate po, sila-transfer po nila yun. So sabi po nung sa commentator, it is illogically and theologically impossible. Hindi nyo po binanggit yung sentence structure. Binanggit niya yung logically and theologically impossible. And that statement is doctrinal. So wala pong reference. So imposible po mamatay ang ating Panginoon sa Kristo physical. Imposible po yan. But the word here is used figuratively to signify the effect of the death of our Lord Christ Jesus. Pakikonfirm nga po, ilang beses na namamatay ang Panginoon sa Kristo sa paniniwala? Sa physical po. Kayo, sa pagtuturo niyo ng Physical po, mas ilang po siya namatay. Ilang beses na po siya namatay? Isang beses lang po siya namatay. Isang beses. Ano po yung sinasabi nung namatay sa... Yung Hebrew chapter 12, Hebrew chapter 9. Before the foundation of the world, yun po kasi yung doctrine na tinuturo na... Di sa yung Revelation 13. So hindi po yun bilang as is dead. Hindi po tinutukoy doon ang ating Panginoon Kristo slave physically. But he was considered by God as dead. Bigyan po natin ang sample sa atin. So ilang beses na nga po siyang namamatay? Once po. Ilan yung kailan siya namatay? He was died, physically dead, noong 33 AD at the cross. O yung before the foundation of the world? Pero ang ating Panginoon Kristo, bibigyan po natin ang sample ito. Mabigyan natin ang sample sa ating pag-resita. Mabigyan natin ang sample. Sabihin po natin, ano na yung anak mo? Kung mong banggitin sa akin yan, patay na sa akin ang anak. Diba? Patay na sa akin ang anak. Nung banggitin, pakala ko na, patay na anak. Siya po ay physically living, pero ito na consider. Ibig sabihin, lahat po na effect ng kanyang kaganyang living. Hindi na po natin yan. Dito po sa ating Panginoon si Kristo, dito po kaya po kinauto to, sabi ko po, kung ipakikilala natin, kasi po sa American Standard Version, basahin ko po, ito po nakalagay. Kaya na naman po pagkutay-tay,